The Lord is good. Amen? So okay, ang ating pag-aaralan, yes, no? Ang title is The Power of a Seed, no? It's the principle of hidden greatness. Okay? Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Lagi kong gusto yan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Okay? Okay? Ang principle ng paano mga kapatid, no? It's clear in the Word of God. Sabi nga ng Proverbs, no? Si Lord daw, mahilig magtago ng mga dakilang bagay. Yan ang Diyos eh. Tingnan mo, lahat ng valuable in this world, sa natural nakatago. Hindi ka kalat-kalat eh. Tama ba? Kailangan mag-effort ka para makuha mo. Ang ginto, bakit ang ginto valuable, hindi nakakalat? Kailangan ka mag-effort, nakatago. Tama ba? Ang langis, bakit mahal? Taas ngayon ng gasolina. Kasi inuhukay eh. Diba? Kailangan mo mag-effort, nakatago. Ganun ang Diyos, sinatago eh. Tama ba? O, good Diyos mapatid, yung katabi mo, may nakatago dyan. Amen ba? Ngayon, hindi ko alam kung anong tinatago niya. I say amen. Tama? Pero sabi ng Diyos, may nakatago. May concealed. Oh, si Vincent may tinatago. Sabi niya, Pastor, joke. Naibigay na. No? Concealed greatness. Ayan. Alam mo kapatid, pagdating sa greatness, no? O being great, hindi lahat tinuturo to eh. Kahit sa church, na Christian church, may mga pastor hindi tinuturo ang pagiging, yung in-encourage for you to be great. Kasi nga, tingin nila, you have to be humble, meek. Okay? So, hindi na naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Pero when it comes to being great, mga kapatid, actually inherent sa bawat lahat ng nilikha, may nakatagong greatness. Lahat ng creation. Hindi lang tao. Lahat ng create ng Diyos, may itinago siya doon. Tama ba? Kung yung creation in the natural ito, may nakatago, ikaw pa kaya? Amen ba? Pero ang mabuti sa Diyos, mga kapatid, itinatago niya yan sa hindi mo inaakala. Diba? Yun ang ating pag-usapan. Yan ang ating hukayin. Sabi pa nga sa Proverbs, great kings, no? Nire-reveal yung mga nakakonceal. Tama ba? O, i-reveal natin yung mga nakakonceal. Kasi yung iba nakakoncealer. Seryoso kayo lahat. Tama bang church na puntahan ko? Basahin natin mga kapatid muna, no? Mark chapter 4. If you have your Bible, di ko nilagay dyan, para magamit nyo naman yung e-Bible nyo dyan sa phone nyo, no? So, Mark chapter 4, verse 30 to 32. Actually, parable ng mustard seed. Sabi ni Jesus Christ, no? To what can we compare the kingdom of God? Or what parable can we use to present it? Sabi ni Lord Jesus Christ. Verse 31, it is like a mustard seed that when sown in the ground, even though it is the smallest of all seeds in the ground. So when it is sown, it grows up, becomes the greatest of all garden plants, and grows large branches so that the wild birds can nest in its shade. Manalangin muna tayo. Paano maraming salamat minsan pa. Lord God, to seek, Lord God, and again, to receive, Lord God, this morning. Precious Holy Spirit, you are our great teacher. Hayaan mo, Panginoon, patuloy namin makapture, Lord God, ang mensahe mo sa umagang ito. Lord, gamitin mo lang ako bilang mouthpiece mo, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, have your way in us today, Panginoon. And we submit sa authority, Lord God, ng iyong salita sa umagang ito. Kung ano man ang aming mga dalahin ngayon, Panginoon, Lord, binibigay namin sa iyo lahat. Lahat ng aming alalahanin, Lord, salamat dahil ito'y tinugon mo na, Panginoon. Hayaan mo, malaya namin tanggapin lahat ng para sa amin sa umagang ito. Lord, maraming salamat, Lord, sa pangalan ng aming hari na si Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. So let's talk about the power of seed. Sabi nga, sabi ng Panginoon, no, ang kaharian ng Diyos, ganun daw eh. Okay? An example niya sa isang buto. Okay? Actually, pagdating sa buto, lahat naman eh. Kahit tao, sinabi ng Panginoon, lahat tayo ay buto. Aba, itinanim dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, even si Jesus Christ. Sabi niya, buto rin siya eh. Sabi niya sa John 12, kailangan mamatay daw yung buto eh. Diba? Ililibing, mamamatay, okay? Para maging, diba? So, siya yun eh. Dinidescribe niya eh. So, ibig sabihin, there's something about the seed. Okay? At sabi ng Panginoon, ikaw yon, ako yon. Now, ito yan mga kapatid. Kung sa tingin mo maliit ka ngayon, wala tayong magagawa dyan. Ay, joke na.
Ibang church talaga napuntahan ko, Jen. Nagkape ba kayo, mga kapatid? May kape dito. Hindi. Kung sa tingin mo, ikaw mismo, parang maliit ako, pastor ah. O kaya minamaliit ka nila. Okay? Huwag ka mag-alala. Lahat ng malaki, nagsimula sa maliit. Oh, I say amen. Tama ba? Lahat ng marami, nagsimula sa konti. Actually, delikado ka pag nagsimula ka sa marami. Kasi kukunti yan. Mabuti pang magsimula ka sa konti. Bakit? Dadami yan. O, palakpakan nga natin ang Panginoon. Tama ba? I say amen. Kaya nga pa mga kapatid, yun ang malinaw sa atin eh. Dapat makita natin. Hindi tayo naglalaro ng numbers dito. Even ang Panginoon mga kapatid, hindi niya after ng multitude eh. 12 lang gusto niya. Namili siya ng 12. Sa 12, solve na siya doon. Bakit? Kasi bawat 12, seed kasi yon. Multitude. I say amen. Multitude. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? O, tingnan natin next slide. Tingnan natin ito mga kapatid. O, simulan natin. Okay? O, next slide. Ay, hindi na sa akin pala. Bigyan mo pala ako nito. Kala ko sa kotse. Sabi niya, the kingdom begins small. Okay? Sabi niya, everything God intends to become great begins something small. Lahat maliit, mga kapatid. Tama ba? I say, ang Milo, sabi ng Milo, o, biri mo yan? Na-capture ni Milo? Biblical principle yon mga kapatid. And God is encouraging. Ina-encourage ka ngayon, mga kapatid eh. Hindi ko alam. Mga kapatid, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Tama ba? Kung wala kang pinagdadaanan, problema mo yan. Kami, pinagdadaanan kami. Diba? Kasama sa parte ng buhay namin. Pero ang point, mga kapatid, kasama nga sa proseso eh, mga kapatid. Tama ba? Pero sinasabi ng Panginoon, anak, wag mong i-define yung future mo kung sino ka ngayon. Kasi based sa Word of God, sa Job 8:7, maaaring maliit ka ngayon, pero yung ending mo, great. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng matapos kung paano ka nagsimula. Paano ka nagsimula? Hindi problema sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung huli mo, sinet niya na. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, ako sinilang sa mahirap na pamilya. Ako, sinilang ako, wala akong tatay, wala akong nanay. Sinilang ako, di ko alam nga kung saan ako, basta nandito na lang daw ako eh. Pero I say mga kapatid, kahit ano pang kondisyon kung paano ka nagsimula, may plano ang Diyos. Ang mahalaga mga kapatid, matatapos ka mga kapatid, mas mataas kung saan ka nagsimula. Now, ganito mga kapatid, no? Although lagi kong tinuturo mga kapatid, yung future mo is already set. Tama ba? Importante yun. Sigurado ka, may future set. Praise the Lord. Pero may proseso kasi papunta ron. Sige, inuunahan ko sarili ko. Sige, next slide. Kaya nga ang buto, mga kapatid, akin pala. Nasanay na akong taga-utos, ano? Hoy, pastor, meron ka nito. ay, pabalik naman ako. Okay, sabi niya, ang seed, you have to be planted. You agree? Yes. And sometimes, pag pinlant ka ng panang, katulad nito, mga kapatid, if you can see, no? Itong seed, no? Yan. Kaya nga, ang isang buto, mga kapatid, kahit ang isang buto may potensyal, mga kapatid, para maging puno. I say amen. Lahat ng may potensyal, tama ba? Pero kung wala yan sa lupa, mananatiling buto. Amen ba? Sabi ko mga kapatid, kahit may dala akong buto ngayon dito, iwan natin dito sa Teo and Yana, mga kapatid. Bumalik tayo 5 taon. Kung hindi nila lilinisin yon, mga kapatid. I say amen. Kasi baka linisin, di ba? Kung hindi nila lilinisin yon, pagbalik mo ng 5 taon, buto pa rin yon. Pero may good news, hindi nawawala yung potensyal para maging puno. Mali lang yung environment. I say amen. Kailangan ka lang itanim ng Panginoon. O good news mga kapatid. Alam mo ba't ka nakaupo dito? Hindi aksidente. Itinanim ka niya rito. Pwede ka naman sa iba itanim eh. Ako, paniniwala ko yan eh. Pwede naman sa iba eh. Walang problema yun eh. Pero dito ka niya tinanim eh. Bakit? Kasi pag dito ka tinanim, ito yung mga kailangan mo para lumago. Okay. Now, minsan mga kapatid,
Ang kala natin, pag tinanim tayo, akala natin, nilibing ka. Di parang kang nilibing, di ba? Parang pareho naman ang plant sa buried. Parang pareho eh. Kasi tinabunan ng lupa. Pero may pagkakaiba. Kasi ang nililibing, walang buhay. Pag may buhay, itinatanim. Good news mga kapatid, tinanim ka, hindi ka nilibing. O dumisang parang mukhang nilibing. Ay, sige, yung buhay na kayo mga kapatid. Hindi ka, kasi may buhay ka eh. I say amen. Kaya sabi niya dito mga kapatid, no? What feels like burial may actually divine planting. Now, minsan yung sinasabi ko, tinan nyo mga kapatid, nung tinanim ito, mga kapatid, ito yung lupa. Uy, mabigat yan ha, sa isang buto. Maliit lang siya eh. Pero yung lupang binalik mo, mabigat yun eh. 24/7, pinipressure siya eh. Ang bigat eh. Pero wala akong nakitang butong nagreklamo. May nakitang buto? Umakyat. Ayoko na ang bigat dito. Wala. Bakit? Alam ng buto, kailangan niya yung bigat ng lupa. Kasi yung bigat ng lupa, yun ang sustansa niya para maging puno. Mabigat ba, kapatid, ang pinagdadaanan mo? Sustansya sa paglago. Paano ka magrereklamo kung alam mong sustansya yan? Nagrereklamo ka lang kasi hindi ka naniniwalang sustansya yan. Akala mo pinapahirapan ka. Lalo namang hindi ka pinaparusahan. Lahat ng parusa, kinuha niyan eh. So kung nahihirapan ka ngayon, may purpose yan. Sustansya. Bakit? Kasi pag pinipressure mga kapatid, doon ang paglago. O, alam naman natin yan. Walang lumalago sa comfort, mga kapatid. Ha? Kahit ang bata subukan mo yan. Mula unang taon niya hanggang 15 years old, subukan mo. Ikaw lagi gumawa. 16 na yan, ikaw pa rin gagawa. 17, ikaw pa rin gagawa. Bakit? Hindi mo tinuruan eh. May hangganan ang pag-aalaga. May panahon ng responsibilidad. Kaya nga, pag ang bata maliit, kinakarga-karga, bagay tingnan eh. Tama ba? Bagay tingnan, pa maliit, kunyari pwede pa, maliit pa eh. Subukan mo si Robin, kargahin ko, di bagay. Di ba? May magtatanong ka pa, bakit mo kinarga yan? Hindi, may usapan kami, 15 minutes eh. Sunod ako naman, ha? Pwede naman, di ba? Pero hindi bagay eh. Di ba? For example, yung mga anak ko, sa karga, solve sa akin yan. Hanggang ngayon, kinakita ko pa naman si Soy paminsan-minsan. No? Pero, solve sa karga sa akin yan. Alam mo bakit? Kasi alam ko naman may hangganan ng karga eh. Hindi ko naman laging kakargahin yan eh. So, hanggang magpapakarga, kargahin ko lang. Kaya nga binigyan ka ng braso. Paano ako magre-reklamo? Yung karga, sabi nga ng mga psychologists, yan ang language ng love. Pag kinakarga mo yung anak mo, sa kanya love yan. Tama ba? Hindi na pwede si DJ. Ikaw na lang parga, Kuya Ronald. Baka pwede. Ang laki-laki na basa ni DJ. I say amen. Tama ba? So you have to see. No, pressure yan eh. Oh? Pressure. No? So ito yung John 12:24. Look at, nababasa nyo ba? Kung nababasa nyo, salamat. Ang ganda ng ano nyo. EO ha? John 12:24. Sabi niya, except a corn of wheat fall into the ground and die and abided alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Now, pag sinabing die, yung pagkamatay dyan, ibig sabihin, ang seed kasi may season lang na seed siya eh. So, ibig sabihin yung season mo na yan, mamamatay naman yung season na yan. Aalis yan eh. Magbabago ng, I see, new level eh. Mag-germinate yan. Kita mo yan, nag-germinate na nga oh. Tama ba mga kapatid? Matagal na ba ang pagsubok? Alam mo bakit matagal? Kasi pinapalalim yung ugat. Alam mo ba't pinapalalim yung ugat? Mataas kasi ang aakyatin. Parang di yata. Ulit. Matagal na ba? Matagal na. Kasi gusto niya ugat eh. Bakit? Pag malalim talaga yan, kumapit ka, mataas ang aakyatin. Palakpakan natin ng Panginoon. Lahat ng aspeto yan ha.
Kung saan ka ngayon may challenges, umasa ka, mataas ang pag-akyat. I say amen. Okay? O, tuloy natin. Kasi 63 slide to. Okay. Ulit. Okay? Number 4, ayan, si root, no? Sabi niya, may hidden roots. Ayan. Sabi niya, mga kapatid, hidden strength precedes visible growth. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit ito palang napapansin sa'yo, okay lang yan. Bakit? Ang totoo, ito ka na eh. Ha? Pastor, hindi nila nakikita. O, of course, paano makikita? Ugat nga eh. Pero relax ka lang, kahit ito palang nakikita sa'yo, pero totoo, ito ka na kalalim. Maghintay ka lang, bakit? Tataas to ng malupit, kasi ang lalim mo. Kaya mga kapatid, paano ba sasabihin? Okay lang na walang pumapansin sa'yo sa ngayon. Hindi ka naman kinreate para pansinin. Kinreate ka para maging puno at lumago. Actually, yung pagpansin, resulta lang ng paglago. Hindi mo yan goal. Ang goal mo to bear much fruit. I say amen. Kasi kung gusto mo lang magpapansin, hindi ka dito. Sa Dats ka. Ang tanda ko na, Dats Entertainment. Ba't ako napunta sa Dats Entertainment? Tignan mo, hindi nag-react yung mga, dito. Tignan mo, napaganon pa si Doxing. Ano ba yan, Dats Entertainment? Pasto, di ba? Doon ka. Kasi doon talaga papansinin ka. Pero dito hindi eh. Kasi ang gusto natin dito, character, mga kapatid. Christ-likeness. Ano ba? Pero naman, nakita ko kay Jesus Christ, mga kapatid. Pag ikaw, mga kapatid, malago at may bunga, kahit hindi ka nagpapapansin, papansinin ka. Bakit? Kailangan nila yung bunga mo. Kasi para sa iba yan. Tama ba? Okay, tuloy natin. Sabi niya, ayan ano daw, ang dinidevelop, mga kapatid? Sabi niya, character, prayer, faith, humility, intimacy. Hindi nakikita yan eh. Lahat yan private, mga kapatid. Kaya sabi ito, before, bago ka yung public influence, dito yan sa private. Lahat yan dito. Intimacy. Dito lang yan lumalago. I say amen. Nagets yung mga kapatid? Parang ganito, mga kapatid eh. Kaya nga, ako okay lang eh, natutunan ko. Kahit hindi ako pansinin. Nakikita naman niya lahat eh. Yun ang importante eh. Alam niya lahat. Kaya alam niya yung season mo kung kailan ka. Relax ka lang, kapatid. May season ka. Tama ba? Amen ba? Sige. Kaya sabi ng Psalms 1:3. Tingnan niyo lang sa Bible niyo sa maliit. Sabi niya, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring, forth his fruit in his, may season naman pala eh. Hindi habang buhay buto. Hindi habang buhay ugat. Hindi habang buhay puno. May bunga. I say amen. Ang maganda may season eh. Pastor, nauna na yung katabi ko eh. Santol yan eh. Hindi ka naman santol. Tag-santol ngayon eh. Di hama mo yung mga santol. Hintayin mo yung tagmangga. Panahon ko yan. Hintayin mo yung mangustin. Kasi lahat iba-iba tayong puno eh. Pero maganda, lahat mamumunga. Palapakan natin ang Panginoon. Yun yung certain, mga kapatid. Sige, buto tayo ngayon, tinanim pa lang. It doesn't matter. Sabi ng Panginoon, may destiny ka, kapatid eh. I say, amen. Tama ba? Okay. Now, sabi niya, ito maganda eh. His leaf, not the right. Ang bagal, mga kapatid Ano nangyari? Parang pumension 4 tayo bigla. Nahisignan, okay. His leaf. Ulitin ko? Not right? Talagang pupush ko to, pastora, hindi matawa. Joke lang. Yung kanyang, sabi niya, shall not wither. Panahon na naman, Welcome, Jesus Christ, the King of Grace Church, mga kapatid.
Pasensya nyo, ang pastor nyo, mahilig magbiro. Yun talaga ako, mga kapatid eh. Ha? Diba? Kung ayaw mong biro, edi okay lang. Diba? Ulit natin. At sabi niya, biruin mo, ang ganda ng pangako ng Panginoon, dahil nakatanim ka daw sa daraanan ng tubig, hindi ka matutuyot. Ibig sabihin, laging sariwa. Maaring wala pang bunga, okay lang yun, pero pagpasalamat mo, uy, grabe yung mga, oh I see. Tingnan mo yung katabi mo, kaya pala, sabihin mo, kaya pala. Kabila, kaya pala. Sa kabila, anong nangyari, kapatid? Joke lang. Anyari, hindi. Sabi niya yun ang, kaya nga ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, maniwala ka. Nandito yung buhay. Yung tubig ng buhay. Tingnan mo yun. Pero sabi na parang ganito kahit, alam mo ba, kahit may balon ka, sino sa probinsya may balon? Yung lolo ko dati may balon, yung bahay namin sa Cagayan. Doon nag-iigib. Pero ang revelation ganito, kahit may balon ka sa bahay, pero kung hindi ka iinom, mamamatay ka pa rin sa uhaw. Ulitin ko, kahit may balon ka sa bahay, pero kung hindi ka umiinom, mamamatay ka pa rin sa uhaw. Ibig sabihin, dapat ikaw ang una nakikinabang sa balon na meron ka. Bakit? Ang resulta, pag ikaw nakinabang, makikinabang yung iba. I say amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Grabe naman. Sige na nga. Sabi niya, public influence is sustained by private intimacy. Yun ang ating dinidevelop dito. Relationship Yun naman importante, mga kapatid, relasyon sa Panginoon Tama ba? O sige, mga kapatid, whatever yan, okay, lahat naman tayo may pinagdadaanan, pero importante yung relasyon mo sa Panginoon. Yan ang sigurado. Hindi magbabago. Kaya nga mahalaga yung word na season kasi yung season nagbabago. Hindi naman laging taggipit. Hindi. May tinuturo lang Hindi naman laging tagtuyot. Hindi naman Hindi naman laging taglagas Hindi naman laging taglamig. Ngayon malamig, o di enjoy natin itong taglamig. Kasi baka next Sunday, mainit dito. I say, man, pay na naman tayo dito. Tapusin mo na yan, Brother June, ang init. Pakanta-kanta ka pa dyan. Diba? Paka-paka. Diba? Ang point ko, enjoy your season. Whatever, mga kapatid, magbabago. Magbabago. Amen ba? Pero maganda, yung level nun, pataas ng pataas. Kasi ang pangako niya, glory, from glory to glory. Grace for grace. Ibig sabihin, mga kapatid, tingnan mo, makinig ka sa akin. 2026 ngayon, tama ba? Alam ba, last year, 2025. Talagang papatawa ako, mga kapatid, kasi hindi kayo nagre-react Ang point ko, mga kapatid, tingnan mo, 2026 ngayon, tama ba? Imagine mo yung kung sino ka ng 2016. Uy, napakalayo naman, kapatid. Napakalayo mo na. Nung 2016 na ikaw, kumpara sa 2026 ngayon. Pero may pinagdadaanan ka ngayon. Relax ka lang. Bakit? Aangat ka kasi ng bagong level. Bago tumaas ang level, may examination, tama ba? Gusto mo mag-UP, may UPCAT. Level yan Hindi kaya yung pinagdadaanan mo, preparation talaga sa next level mo. Minsan, ito na tama yung sabi na Amy kanina. Totoo yun, mga kapatid. Ang gusto na naman ng Panginoon talaga minsan sa atin, tingnan na siya ang kailangan natin. Siyempre naman, napakasarap naman talaga. If you have, may mauhugot ka. Lahat ng kailangan mo, ready na, masarap naman talaga yun Kaya lang, concern ng Panginoon, yung growth mo. Yung pambayad mo ng lahat ng due date, mga kapatid, sagot ni Lord naman yan Tama ba? Pero mas gusto niya yung growth mo, alam mo na siya ang kailangan mo. Kasi minsan ang mangyayari, alam natin yan. Pag lagi kang merong gustong makuha na lagi nandyan, mga kapatid, diyan ka naaasa lagi. Kaya tulipingin ng gawalaya, akala mo wala na. Hindi, meron pa. Yun. Hindi pwedeng maubusan. Uwak, gagamitin.
Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sige nga. Amen. O sige, tuloy na natin ito mga kapatid. Sabi niya, after no mga kapatid, nang may root ka na mga kapatid, siyempre niya na yung breaking through. Sabihin, lumalabas-labas na mga kapatid. Oh. Wow! Praise the Lord. No, meron na. Oh. Kung ikaw ay nagtatanim, masaya na ang nagtatanim niyan. Buhay na eh. May nakita na siya, no? Ganyan, no? So, ibig sabihin ganun din. Yung growth daw natin begins when we continue trusting God through resistance. May mga pagsubok, magtiwala. Yung sinabi kanina, no, ng mga testimony ka. Magtiwala lang eh. May good news, mga kapatid, ang pagtitiwala hindi nauubos. Nauubos ba ang pagtitiwala? Ang nagkakaroon ng problema kung kanino ka nagtitiwala. Yung pagtitiwala nandyan eh. Ang tanong, kanino mo to nilalagak? Oh, I say amen. Tama ba? O sige, mga kapatid. O sige, lahat. Tama mo, natingin kayo, ito yung lahat. Ano yung sinabi, Pastor? O sige, specific. Kung nandito ka ngayon, mga kapatid, we have challenges sa finances. Anong date ngayon? Okay. 90 days mula ngayon, magbabago. Unti-unti. Wala nag-amen yata, mga kapatid. For 3 months, makita mo na yung changes, everything. Pag dumating pa yung 90, makita mo, new level ka na. Baka apply mo lang, pinumot ka agad. I say, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sige niya. Sa iyo na ba? Okay? Sige, basahin natin. Sabi niya, mga kapatid, Philippians 1:6. Sabi niya, being confident of this very thing, and that he was began a good work in you, will perform it. Hindi ikaw siya. Okay. Until the day of Jesus Christ. Sa iba, will, anong ibang complete. Ang ganda ng word eh. Siya pala magkukomplete eh. Kung meron tayong part, kumuha lang ng nutrients sa Kanya. Umabide lang sa Kanya. Pero siya yung nag-work within us to complete that work. I say amen? I say amen? Tama ba mga kapatid? Okay. Ayan. Sabi niya rito, small beginnings, okay, greater purpose. Sige, next muna tayo. Now, ito na maganda. Siyempre, ito na mga kapatid, lumago ka na. So, you will have branches, mga kapatid. Sabi niya, extending your branches. Ayan na yung mga kapatid sinasabi ko, kaya hindi tayo mawawala sa ating calling. It's always influence. Ano yun? Yung family, workplace, education, community, and nation. Okay? Kung nasaan ka ngayon dyan, mga kapatid, may purpose ang Panginoon. Okay? Yan yung mga, kung marami, di praise the Lord, branches talaga yan. Tama ba? Kung saan ka nilalagay ng Panginoon. Okay? O nga pala, bago ako tapos nalimutan ko, congratulations pala kay Pastora Jeng. Palapakan naman natin. Pastora, tayo ka naman, Pastora. Ayan. See? Sabihin ko lang siya ang unang-una. Tama? First online graduate ng master's degree ng Grace Academy. Palapakan naman natin si Pastora. See? Yun yung sinasabi ko mga kapatid, hindi mo pwedeng hintuin yung calling mo. Maaring pwedeng maraming mag-question, doesn't matter, I know my calling. Oh, I say amen. Ganito mga kapatid alam mo pag tinawag ka ng Diyos, kahit saang field, wala kang dapat patunayan. Bakit? Siya ang magpapatunay na tinawag ka dyan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kasi nakakapagod dyan. Diba? Patunayan mo nga kung tinawag ka ng Panginoon. Ikaw naman, patutunayan mo naman. Kahit walang gawain, may gawain ka. I say amen. Diba? Kasi kailangan patunayan Ako salamat sa Panginoon sa biyaya. Thank you talaga. Bakit nakita ko na yung pagkatawag sa akin, wala akong dapat patunayan. Siya magpapatunay na tinawag ka niya. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Congrats Pastora. More pa yan. Lahat siya naka-align. Okay? Sabi niya, God expands our influence according to His purpose. Okay?
Oh, may nakaalala kay inay. Baka naalala ka ni itay. Na-miss ka agad, inay. Inom ka ng tubig, inay. Oh, naalala ka siguro ni Teacher Leng. Na-miss ka. Oh, di ba? Okay. Sabi niya, so lahat yan, no, expand ng influence. Pero, sa purpose yan eh. Kaya nga, you have to be sure of your purpose. Teka lang, dito ba ako sa field na to tinawag? Kung sigurado ka dyan tinawag, relax ka lang. Ang Diyos magpapatunay. Tama ba? Lahat ng kailangan mo, nandyan. Bakit? Dyan ka tinawag eh. Tama ba? Hindi naman lahat pastor eh. Kaya sabi niya, some. Hindi naman all. Yung mga some lang dito. Some pastor daw ha. Some are pastors, di ba sabi? Lahat ng some pala, fivefold ah. Some are apostle. Ang galing ng joke na yun ah. Some lang eh. So ibig sabihin, kung hindi lahat pastor, kung hindi ka pastor, isa lang ibig sabihin, tingnan mo sa labas kanya dadalhin. Pero pareho pa rin tayo ng representation. Yung hari ng mga hari pa din. Kung negosyante ka, doon ka tinawag, representante ng hari sa negosyo. Teacher, education. Medical field, medical. Artista, sa pagka-artista. Kung saan ka tinawag, atleta sa atleta. May kanya-kanya tayong regalo eh. Oh, ang passion mo, mag-train ng mga musikero, o praise the Lord, may school ka. Lakaran mo. Ako personally, mga kapatid, kagabi nag-meeting kami mga elders saka deacons. Okay. Ako personally, sabi ko nga iba, light yung aming meeting kahapon. Kwentuhan lang, everything. Although may mga pinag-usapan kami na mga importanteng bagay. No? Pero one thing na nakita ko depende sa perception kasi nung nag-uusap. Pag pare-pareho tayo na nakikita, pare-pareho tayong perception, magaang lahat eh. Kasi kahit may iba-iba tayo ng angulo, pero pag nakita natin, okay, maganda yon. Kasi alam natin, isa lang ang patutunguhan natin. Ang mahirap kasi, kung may iba kang patutunguhan. Doon tayo magkakaroon ng friction. Pwede mo sabihin ito, mga kapatid, ang iglesyang ito, malinaw kung saan pupunta. Tama ba? Tinawag ka ng Diyos dito, gusto kanyang sumama sa biyahe. Ngayon, nasa iyo kung gusto mo sumama sa biyahe. Pero sabi ng Diyos, kaya ka nandito, gusto kanyang isama sa biyahe. Parte ka sa biyahe ng journey ito eh. Tama ba? Now, ganito naman. Hindi naman po pwedeng ang iglesyang ito papuntang Baguio. Gusto pumunta ng Pangasinan. Ihilahin mo kami lahat. Parang ganito. Sino mga nagda-drive dito? Taas ang kamay. Okay. Nakapag-drive na sa sa S-Lex, N-Lex. Yun, maintindihan niyo ako. Di ba, si Brian, maintindihan ako. Di ba nandun ka sa highway, no? Sa S-Lex, okay, anong ganun. Maraming mga, tinatawag na exit. May mga exit yan eh. Alam mo ba, pag nandun ka, lahat naman ng exit nun, good. Lahat ng exit, good yun eh. Papuntang La Union, good. Pero hindi lahat tama para sa'yo. Kasi papunta kang Baguio, ba't pupunta ka ng La Union? Kahit good yung exit, it is not right for you. Ngayon, kung gusto pumunta doon, mag-aaksaya ka ng gasolina. Pinapupunta ka ng Baguio, ba't ka pumunta ng La Union? Side trip lang, pastor. O, di side trip. Wala nang problema sa Lord eh. May rerouting naman eh. Pero malinaw, tama ganda ng point niya. Now, pwede ka naman mag-side trip kung gusto mo. Pero malinaw pa rin, pupunta ka pa rin ng Baguio. So, importante yung destinasyon. Ngayon, hindi mo naman ako pwedeng pilitin. Pastor, maganda sa La Union eh. Nagkakaisa dun lahat eh. Wala talagang nakagets, kapatid ah. Hinihintay ko kayong tumawa, mga kapatid. Ayos doon, no? Nagkakaisa lahat ng tao doon. Walang nag-aaway doon. Ayaw ko talagang umalis sa joke na yun, mga kapatid. Ang point ko ganito eh.
Kaya nga importante, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Vision is very important. Even si Dad, nung ako inilagay niya pa lang na resident pastor, tinanong ko siya ng vision niya sa church. Bakit? Siya kasi yung senior pastor noon. Ang tawag doon, submitting to the authority. Ba? Pero you have to wait. Hintay lang. Bakit? Pag ikaw nilagay ng Diyos, then yung vision mo will push through. I see. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Grabe. I see. Amen. Sige. Isaiah, mga kapatid. Napakagandang pangalan, no? Isaiah 61:3. Sabi, and they shall be called what? Trees of? The planting of that he might be. See? Lahat na nangyayari, mga kapatid. Oo. Pero yung puno na yan, tataas, lalago, pero para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi sa atin. Hindi sa atin. Ginamit ka lang ng Diyos. At pribilehiyong gamitin ng Diyos. Tama ba? Ako masaya ako eh. Pwede naman iba nakalagay dito ah. Ako nilagay niya eh. Masaya ako. Privilege kasi yun eh. Tama ba? Di sana sa TV5 na lang kami. Seryoso pa rin tayo. Ibang natin, pag malamig pala, gano'n ano. Parang gusto ko nang mainit. Pag mainit, attentive kayo. Joke lang. Sabi niya, your life is a branch of the kingdom. Sabi niya, reach wide, shine bright, impact generation. Kaya nga, ang tingin ko dito, mga kapatid, look, sa paligid na ito, tingnan mo, sige, lahat dito, tingnan mo, mga kapatid, multitude. But we are willing to start small. Walang problema. O sige, mga kapatid. Nakuha ba yung picture? Okay. Ito ang ating vision sa church, tama ba? Meron tayong original vision eh. Sinong matinong groundbreaking natin nung January, no? O yun. Di ba ang ganda ng vision natin? Kinilig kayo, no? Natulala nga tayo eh. But it's the vision, ang grabe. Pakita nga natin. Woo! Hanggang ngayon, kinikilig ako pag nakikita ko to eh. Kasi vision yan eh. Sabi nga ni Mac, pang BGC. Daw lang pwedeng mangyari. It's either gawin yung BGC yon o meron tayong branch sa BGC. Hindi kayo naniwala. It's either gawin yung BGC yon o tayo lilipat ng BGC. Kasi yan ang itatayo natin. Kung di sila sumabay, kasalanan ba natin? Diba? Para ayaw niya yata. Now, malaki talaga to mga kapatid. Nung pa lang sa tinanong ko agad si Engineer Ben Salida nandito. Sabi ko, bro, sa yung experience bilang civil engineer, magkano aabutin yan? Rough statement pa lang ngayon ha. Sabi niya, Pastor, siguro para sa akin, nasa 50 M yan. Naku, isa palang M namin ha. Nandun pa, pinahiram pa natin sa kabila. Ninabukasan po tayo ng M. 50 M, di 49 na M pa. Hindi, jack lang. Talagang, sabi nga, malayo talaga, no? Malayo, di ba? Na anong gagawin natin? Tigil na lang natin to. Ngayon, nakiusap kami sa ibang kontraktor. Tama bro, palapakan natin si Engineer Ben Salida. Tama! Kasi may niyan, yung Winning Homes, no? 49, 48. 48 million. Sobrang ang dalawa sa binusa, bro. Hindi, joke lang. Para sa kanya, para sa kanya. May maleta, hindi, joke lang. Rough estimate. Galing, sakto. Sabi ko, galing ni Vincent, sakto. Tindi nung ni Vincent, ko. So, nung nag-usap kami, talagang tulala kami. Hindi ko matutulala nun. Sabi na yung Pastora James, Pastora, kukodot yun, no? Naalala mo yan? Anong gagawin natin dito? Ang word ni Lord, seed. May binigay siyang seed sa atin. Pagyamanin natin. Titigil ba to? Hindi. Yan ang future. Yan yung puno. Ngayon, hindi pa naman natin kailangan yan. Pero mo, ganito yung karami, ganyang kalaki. Uy, sayang naman. Matalino ang Lord eh. Yung para na muna sa atin. Kaya sabi ko nga sa kanila, maganda, ang mindset natin sa building project natin, tawagin nating seed
project. Bakit? Magsisimula tayo ng seed. Pakita nga natin yung seed ngayon. Seed. Palapakan nga natin. Seed project, mga kapatid. Di ba? Kasi meron tayong hawak eh. Pero alam nyo ba, kahit yan, mga kapatid, sobra pa rin sa budget yan eh. Totoo. Sobra ng 2.5 M. Tama ba? Ngayon, may 4 naman tayong Mercedes, bebenta na lang natin. Usapan na lang ni engineer. Total, may 4 naman dyan, engineer, kunin mo na lang pag nandyan na, di ba? Extend, di ba? Kanino kayang 4 na yan? Uy, mukhang isa. Isa? Tagi-isa? Yung sa amin ni Pastora, helipad kasi. Wala dyan, nasa likod. Contractor, di ba? Tinan mo mga kapatid, kung tutusin, uy, praise the Lord, di ba? Pero may wisdom, mga kapatid, meeting kami. Okay? May gagawin tayong napakaganda. Matutuloy pa rin yung structure na yan, mga kapatid. May mga konting adjustment, okay? Pero masayang adjustment. Bakit? Ang pinagkasunduan natin, mga kapatid, uunahin na lang muna natin structure. Pasok sa banga. Structure, engineer. Hopefully. Di pa pala sigurado yun. Joke na. May magjo-joke ako. Binaba mo yung pag-asa ko, bro. Joke na. Hindi, 3.1, something. Structure, medyo okay na eh. Ang ganda ng wisdom ng Panginoon. Meron yung lalaman sa loob, di ba? Uutay-utayin natin. Tulong-tulong tayo. Imbis na kunin ng contractor yung pagpipintura, tayo na magpintura. Tama ba? Sino nag-yes? May record dyan. Yes! Ito maganda mga kapatid. Ang ganda mangyayari. Nakita natin, di ba? Bakit? Biri mo, basta mabuo yung worship hall. Kasi basta tayo makapag-service na doon. At yung masabi natin, atin to. Tama, kahit hindi pa naka-finish yung wall, okay lang. Kasi finish na yan. It is finished nga, sabi ng Lord. I say amen. Tingnan nyo mga kapatid, okay, sige. Pero na-excite ako eh, bakit? Ang gusto pala ng Panginoon mga kapatid, talagang lahat tayo may parte. As in, literal may parte. Kasi sama-sama tayong tutulong, gagawa na yan sa loob. I say amen. Tapos pwede na, yun nga maganda na sa ating yung budget, pag kaya na, o the next phase. Next phase, hanggang mabuo siya. Baka magulat tayo mga kapatid. Ang pumasok na, I say amen. Hindi lang ito, baka gumanon na yan. Pero willing to start here. Yun yung principle na seed. So, ibig sabihin, tinan mo, binigyan pa tayo ng Diyos ng pag-asa. To look forward pa. Uy, I say, palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. Kakaulan lang kasi. Balik mo doon sa top nga, balik mo nga direct. Yan. Akala ko nung una nung una ko nakita, akala ko may tubig pa talaga, may patubig pa sa ano ha. Hindi ko sinakita nung una, talagang may patubig pa, lalangoy tayo dyan ha. Hindi, bagong ulan daw sabi ng architect. Nung ginagawa niya, sinabasa sa ulan. So yan, pero nung nakita ko to sabi ko, oh praise the Lord. Pwede. No? Basta yung worship hall, will be good. Nakaka-excite mga kapatid. Kasi nakita ko, Pastora Jeng, mga leaders, lahat tayo, ang binibuild pa ng Lord, hindi lang yung literal na building, pero totoong building. Tayo binibuild niya. Kasabay na binibuild nito. Yung relationship. Ang saya niya, no? Sama-sama tayo. Oh, I say amen. Tama ba? At nandoon ako, ha? I say amen. O sige, next na nga natin, mga kapatid. Exciting, palapakan natin ang Panginoon. Exciting. Okay. 53 na lang. Dahil konti na lang ito, mga kapatid. Ay, o nga pala. Nasanay ako ng gano'n, ano? Okay. 8, siyempre, after nyan, you will have flowers. And flowers speaks of your vision. Ganun ang Panginoon, mga kapatid. Pag nagbigay siya ng vision, may proper time din yan. Okay? Siyempre, pag puno na everything, then He will give you na yung vision. Okay? Sabi niya mga kapatid, yung flowers mo,
flowers appear before the fruit. Vision comes before fulfillment. Kaya yung pinakita ko kaninang vision, sa Panginoon, fulfilled na yun. Kaya nakaka-excite. Tandaan nyo, yung third floor na yun, pupuntahan natin yung top floor. Walang nag-amen. May nakita tayo eh. Therefore, kaya nakita, nag-e-exist yan sa Diyos. Hindi na natin alam kung kailan. Sagot niya ang panahon. Pero sigurado, mangyayari. Tama ba? Pero kahit matagal yan, okay lang. Bakit? Nagpapasalamat tayo sa seed. May binigay ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay, sabi ni Solomon, mga kapatid, the flower appears on the earth and the time of the singing of birds is come. Sabihin, whenever may vision niya, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, may destination na, may pupuntahan. Okay. Then next is bearing fruit. Okay, dito na tayo. Konti na lang, mga kapatid. Okay, we need to finish din kasi may meeting daw si Kagawad ngayon. Okay? Sabi niya, John 15:8, herein is my Father glorified that you bear much fruit, so shall you be my disciple. Okay, sabi ko, ang purpose ng Diyos, everything is really to bear much fruit. Now, again, mga kapatid, ang pagbe-bear ng much fruit, mga kapatid, hindi mo kailangan yan, hindi ka kailangan mag-strive. Kasi, resulta na yan buhay eh. May buhay ka eh. Mag-process ka lang, tiwala ka lang sa flow ng Diyos. Bakit? Magbubunga ka. I say amen. Okay? Sabi niya, mga kapatid, no? Fruit exists to nourish others. Again, kaya pala tayo pagbubungahin. Kaya ka pala pagpapalain. Kaya ka pala aapaw para sa iba. Para sa iba. Kaya pala malaki yung gano'n natin. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos eh. Para sa iba yun eh. I say amen. Tama ba? Tinamang talino ng Diyos. Sabi niya, you will become a blessing. Tama ba? Ang gagawin ng Diyos para kung maging blessing sa iba, ikaw ang uunahin niya. Paano ka magbibigay kung wala ka? So, ang gagawin ng Diyos, pag-aapawin ka. Makinig kayo sa akin. Makinig ka. Kung hindi ka nakapagbibigay, eto sa simbahan, dahil medyo yung budget mo, okay lang. Hindi nagagalit si Lord. Yung pastor lang nagagalit. Diba? Minsan yung pastor lang nagagalit. Yung finance team, Ate Mai, Ate Jane, no? Yan ang mga nagagalit kasi budget, no? Apoy ko ganito naiintindihan ng Diyos. Season mo nga yan, beautiful yan eh. Ba't mo pipilitin nga? Yan nga. Diba? Sige. Basta Lord, pag ako pumaldo, maghintay yung Maylin na yan. Joke lang. Maghintay yung basket na yan. Baka hindi paglakaan, di ba? Point May season eh. Pero ang point ko, mga kapatid, hindi na o-offend ang Diyos kung hindi ka nagbibigay. Wala nag-amen. Kasi Kanya lahat eh. Ngayon, binibigyan tayo ng privilege ng Panginoon to share. Now, if you have, give. Kung wala ngayon, okay lang. Si Lord magpo-provide. Pero maniwala ka, hindi naman laging wala ka. Alam mo, prayer ko kaninang umaga, lahat ng pamilya, ipaldo mo, Lord. Bakit? Meron kaming vision eh. Sa amin mo padaanin sa bawat pamilya. Na meron kaming capacity na magsabi, sige, sagot ko na yung finishing. Sige, sagot ko na yung aircon ng mga function room. Sige, sagot ko na yung toilet. Kasi wala pa eh. Di ba totoo naman? Worship area lang doon eh. So pag naiika, uwi ka muna sa bahay. Tapos balik ka na lang. Tapos naman si pastor. Hindi naman mangyayari. Siyempre naman, meron naman. Palagay niyo naman sa amin, di ba? Sa likod bahay. Hindi, meron. Okay, Victor, yung ano mo doon ready na, makikisiyar kami Tindahan ba? Tindahan? Ang point ko, ma'am. Ang point ko. Tindahan yun doon kami bibili Okay. May maglilista.
Na ang point ko maganda mga kapatid, you see, kaya nakaka-excite eh. Ganito yan, kung may proyekto ang church siya magpaprovide, kanino pa dadaanin? Sige nga. 50M yun ah. Kanino pa dadaanin yung 50M? Kaya ako, pinalato ko ng pangalan ko Marley, para may M ako. Hindi, joke lang. Gets? Joke lang na. Meng. Pwede na. Pastor Meng. Ang point nga, basahin natin. So, ayoko na mag-joke. Sabi niya, the evidence of spiritual maturity is not what we possess, but what we produce for the benefit of others. Yan mga kapatid. Kaya magtiwala ka, whatever na meron ka, aapaw para sa iba. Ha? Kaya nga, walang pwedeng hindi ka papansinin, mga kapatid eh. Ang ganda ng design ng Diyos. Kaya sabi niya, hayaan mo yung opinion ng iba. Focus ka lang sa akin. Yung kanta nila kanina, sabi niya, ano yung bridge ng goodness of God? Yon. His goodness running after. Okay. Ang naging problema natin, nakafocus tayo sa running after. Hindi. Ang susi doon, para habulin ka ng goodness at mercy, follow the shepherd. Siya ang nasa unahan. Hahabulin ka. Ngayon, pag hindi mo siya sinusundan, paano ka habulin? Hahabol lang yun sa sumusunod sa... Tama ba? Nagets nyo ba? Oh. Alignment kay Jesus Christ. Sabi niya, yung fruit daw ng kingdom, love that restores, faith that inspires, wisdom that guides, kindness that heals, generosity that blesses, hope that encourages. Sabi niya, a fruitful believer becomes a source of life. Tingnan mo yung katabi mo, source of life. Ang sarap nun ha. Biruin mo, ikaw na laging nilalapitan ng mga kaibigan mo. Bakit? May buhay ka na eh. Gusto ka na laging kausap. May nakukuha sila sa'yo. Say amen? Pwera pa sa kwento mo sa kapitbahay. Diba? Sabi niya, in blessing wherever God has planted them. O sige, tapusin na natin to. Last na. O yan, sabi niya, seeds within the fruit. Okay? May fruit ka, pero tandaan mo, yung fruit na yan, meron ding seed. Ang galing talaga ng Panginoon. May bunga ka na, pero meron ding fruit yun eh. Kaya every fruit contains the seed of another generation. Panibago na namang pagpapala ng Panginoon. Kaya ang pangako niya, pag sumunod ka sa Kanya, 4 na saling lahi ang pagpapalain niya. Kaya bro, tingin ka sa akin, Bray. June, Victor, lahat tayong mga lalaki. Hindi mo pa nami-meet yung apo mo, pero pinagpala na ng Diyos. Bakit? I say amen. Hindi mo pa nami-meet yung apo mo sa tuhod. Sabi ng Lord, pinagpala ko na yon. 4 eh. Hindi mo pa na-meet yung apo mo sa ingrown, mga kapatid, napakalayo na. Pinagpala na yon. Di ba ang sarap? Pangako niya eh. Secured. I say amen. Sige, sabi niya, let us not worry and sabi niya, worry ka, ito worry din. Galing, ano? Worry. Sige, ako lang natawa. In well-doing, in due season, we shall reap if we not faint. Ibig sabihin, ganun lang mga kapatid, whatever, sige lang. Yung pinapagawa ng Diyos, okay lang. Napakaliit nito, basta yung pinapagawa ng, gawin mo ng maayos. Bakit? May pag-aani. I say, tanim ka lang. Sige lang. Everything, may harvest. Sino gusto ng harvest? Taas ang kamay. May pagtatanim. Ha? May paghihintay. Pero tandaan mo, may pag-aani. Kaya pag nakita natin isang kapatid, umaani, palakpakan natin yon. Magpasalamat tayo. Isa lang ibig sabihin, ikaw na ang kasunod. Tama ba? Nakita mo yung kapatid mo, uy, grabe, may bilas, uy, praise the Lord, bakit? Ikaw na kasunod. Tama. Kunyari, dito, ako po si Amy, tapos si Abs Lisa, no? Biglang napunta ng Hong Kong, nagbakasyon yung family. Sabi ni Amy, ako nasusunod, katabi ko yun eh. Diba? Tapos next season, uy, si Sheng pala, tsaka si napunta ng Amerika. So sabi ni Amy, lumagpas, Lord ah.
Dapat dito muna sa row na to. Pero okay lang, ako na susunod eh. Tama ba? Kaya lang gumanon pa kay Brian. Parang Lord, nakakaano na. Tapos sabi, wait ka lang, bakit? Susunod ka. May tamang panahon. Palakpakan natin ang Panginoon, okay? Okay, this is my last statement, mga kapatid. Last ko na talaga to. Promise. Last na. Sabi niya, God never intended you to remain a seed. Tama ba? Sabi niya, He planted you with purpose, nurtures you through every season. Okay? Sabi niya, strengthens you through every storm. Sabi niya, in His perfect time, bring forth fruit. Ano daw? That blesses others, expand His kingdom, and glorifies the King. Look at this, mga kapatid. Napakagandang picture, no? Praise the Lord. Gustong-gusto ko to eh. Yan ang purpose ng Panginoon, mga kapatid. Generation after generation. Mapagpapala ng Diyos. Amen ba? Look at this, oh. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Yung pamilya mo, nandyan lahat. Okay? Lahat covered. Okay? Ng pagpapala ng Panginoon. Okay? Pwede tayong tumayo lahat. Tayo pa yung mananalangin.